Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong paboritong channel upang maghatid ng isang kwentong gigising sa inyong mga natutulog na damdamin. Ang kwentong ating tutunghayan ay isang paglalakbay sa pinakamadilim na sulok ng kasinungalingan at sa pinakamaliwanag na sinag ng pag-ibig. Isang tanong ang iiwan nito sa ating mga puso. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang tao para sa pamilya? At ano ang halaga ng katotohanan kung 9 na taon mo nang niyakap ang isang kasinungalingan? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng Ang Pamana ng Sina, Alon Dalisay. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa salamin ng kanyang sasakyan ay tila isang paalala. 9 na taon. 9 na taon na ang lumipas, ngunit ang sakit ay sariwa pa rin. Parang kahapon lang nangyari. Nagmamaneho si Alon Dalisay nang walang patutunguhan. Nilamon na ng dilim at nang walang tigil na buhos ng ulan ang mararangyang gusali ng siyudad Maylupa. Dinala siya ng kanyang mga gulong sa isang bahagi ng siyudad na matagal na niyang kinalimutan o pilit na kinakalimutan. Kanto Kalimutan. Isang lugar kung saan ang mga pangarap ay namamatay kasabay ng paglubog ng araw. Kaninang umaga lang, nakatayo siya sa harap ng isang malamig na lapida ng marmol. Isang pangalan ang nakaukit doon, Laia Diwa Dalisay. Isang pangalan na minsan nang naging buong mundo niya. Isang puntod na walang laman dahil hindi na natagpuan ang katawan. Isang malagim na paalala ng isang aksidenteng kumuha sa lahat-lahat sa kanya. Patawarin mo ako. Bulong niya sa hangin kanina. Isang dasal na 9 na taon na niyang inuulit-ulit. Patawarin mo ako dahil hindi kita naprotektahan mula sa kanya. Hinawakan niya ang kwintas sa kanyang leeg. Isang kalahating buwan na pilak. Ang kapares nito, ang kalahati na bubuo rito, ay isinuot niya kay Laia sa mismong araw na nangako silang magsasama habang buhay. Isang matinis na tunog ng preno ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Bigla niyang inapakan ng preno. Dumulas ang sasakyan sa basang kalsada. Ilang pulgada na lang ang layo. Isang anino ng isang babae at isang maliit na bata ang tumambad sa liwanag ng kanyang headlight. At sa isang saglit, huminto ang kanyang mundo. Nakatayo ang babae, payat at basang-basa. Yakap-yakap ang bata na tila ito na lamang ang kanyang kayamanan. Ngunit hindi ang kanilang kalagayan ang nagpatigil sa paghinga ni Alon. Iyon ang kanyang mukha. Ang mukha na gabi-gabi niyang napapanaginipan. Ang mga matang minsan ng puno ng buhay, ngayon ay nanlilimahid sa gutom at pagod. Ang hugis ng kanyang mga labi na huli niyang nahagkan sa ilalim din ng ulan. 9 na taon na ang nakalipas. Mas payat, mas guhitan ng paghihirap, ngunit walang duda. Hindi maaari. Isang multo. Isang ilusyon na bunga ng kanyang kalungkutan, ngunit ang multo ay gumalaw. Yumuko ito para takpan ang nanginginig na bata mula sa liwanag. At sa paggalaw na yon, isang pamilyar na kislap ang nahagip ng kanyang mga mata. Isang maliit na bagay na nakasabit sa leeg ng babae, nagtatago sa ilalim ng kanyang basang damit. Ang puso ni Alon ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na halos sumabog ang kanyang dibdib. Dahan-dahan, tila isang taong nasa panaginip, binuksan niya ang pinto ng kanyang sasakyan. Hindi niya inalintana ang malakas na ulan na bumasa agad sa kanyang mamahaling damit. Ang bawat hakbang niya palapit ay isang suntok sa kanyang kaluluwa. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila mga luhang hindi niya kayang ilaba. Nakatingin sa kanya ang babae. Ang mga mata nito'y puno ng gulat at takot. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa kanyang alaala, ang pilit na kumakawala. Laia Diwa ang pangalan niya. Ang paraan ng pagbigkas ni Alon sa pangalan niya, iyon pa rin.
may halong sakit, pagkalito, at isang bagay na matagal nang kinalimutan ni Laia. Pananabik. Ngunit ang pananabik ay mabilis na nilamon ng takot. Isang takot na kasing lamig ng ulan na bumabalot sa kanyang katawan. Si Alon, ang lalaking sinumpa niyang hindi na muling makikita para sa kaligtasan nilang dalawa. Ang unang pumasok sa isip niya ay tumakbo. Dalhin si Sinag palayo sa multong ito ng nakaraan. Bago pa siya makagalaw, naramdaman niya ang panginginig ng anak sa kanyang mga bisig. Mainit. Sobrang init ng lagnat. Hindi sila maaring tumakbo. Laia, ikaw nga, sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi sa lamig, kundi sa emosyon na hindi maipaliwanag. Hinubad nito ang kanyang mamahaling coat at ipinatong sa kanilang mag-ina. Sumama ka sa akin. Kailangan nating makaalis sa ulan. Pakiusap ni Alon. Dinala sila ni Alon sa pinakamalapit na lugar na bukas pa. Isang maliit at halos walang taong 24 oras na kapihan. Ang init sa loob ay sumampal sa kanilang nanlalamig na katawan, habang si Sinag ay nakabalot sa coat ni Alon at mahimbing na natutulog sa isang upuan. Ang dalawa ay magkaharap sa isang mesa. Nababalot ng isang katahimikan na mas maingay pa kaysa sa kulog sa labas. Inilapag ni Alon ang isang tasang mainit na kape sa harap niya. Ang mga kamay ni Laia ay nanginginig habang hinahawakan ito. Saan ka nanggaling? Basag ni Alon sa katahimikan. Laia, akala ko patay ka na. Nakita ko ang police report, ang death certificate. Napapikit si Laia. Ang mga salitang yon, ang mga kasinungalingang yon. Hindi iyon totoo. Bulong niya, ang kanyang boses ay paos. Anong hindi totoo? 9 na taon, Laia. 9 na taon kitang pinagluluksa. Bakit? Bakit hindi ka bumalik? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Laia. Bumalik? Saan ako babalik, Alon? Sa pamilyang gustong-gusto akong mawala. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Alon. Ang sakit, ang pagtanggi. Anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim. Hinugot ang lakas mula sa natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Ang nanay mo, Alon, si Doña Hidelisa. Biglang nagbago ang anyo ni Alon. Si Ina, anong kinalaman niya rito? Mahal ka niya. Mahal? Muling tumawa si Laia, ngunit ngayon may kasama na itong luha. Hindi niya ako kailanman tinanggap. Para sa kanya, isa lang akong dumi na kumapit sa pangalan ng mga dalisay. Nagsimula siyang magkwento. Ang mga salita ay bumuhos mula sa kanya na parang isang sirang dam. Ikinuwento niya ang araw matapos silang magpakasal, kung paano siya kinausap ng mga tauhan ng kanyang ina. Dinala siya sa isang lugar. Hindi siya sinaktan, pero ang ginawa nila ay mas malala pa. Ipinakita nila sa akin ang mga papeles, Alon. Sabi ni Laia, ang luha ay tuluyan ng bumuhos. Isang police report, isang pekeng aksidente, at isang death certificate na may pangalan ko. Sabi nila, para sa buong mundo, patay na ako. Kung susubukan kong bumalik o kontakin ka, hindi lang ako ang mapapahamak. Natigilan siya. Halos hindi masabi ang mga susunod na salita. Anong sinabi nila? Tanong ni Alon. Ang kanyang mukha ay namumutla. Tumingin si Laia diretso sa kanyang mga mata. Ipinapaalam sa kanya ang bigat ng katotohanan. Sinabi ng nanay mo na kung babalik ako, sisiguraduhin niyang may mangyayaring totoong aksidente. Sa'yo. Ang huling salita ay parang isang punyal na sumaksak sa puso ni Alon. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Laia dati. Isang dalisay na galit na may kasamang matinding sakit. Ang lahat ng pagkalito ay nawala. Napalitan ng isang nakakatakot na pagkaunawa. Natahimik sila. Ang tanging maririnig ay ang pag-agos ng ulan
at ang mahinang paghinga ni Sinag. Matapos ang tila isang walang hanggang sandali, tumayo si Alon. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. May isang malamig na determinasyon sa kanyang mga mata. "Huwag, Alon," sabi ni Laia, biglang kinabahan sa kung ano ang binabalak nito. "Hindi mo naiintindihan ang kaya niyang gawin." Pinutol siya ni Alon. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Hinawakan niya ang kamay ni Laia. "Uuwi tayo. Ngayon din." Ang bawat sulok ng mansyon ng mga dalisay ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Ngunit para kay Alon ngayong gabi, ang bawat anino sa pasilyo ay tila isang saksi sa isang 9 na taong krimen. Ang hangin sa loob ay malamig at hindi gumagalaw. Isang malaking kaibahan sa bagyo sa labas at sa digmaang namumuo sa kanyang dibdib. Sa kanyang likuran, si Laia ay mahigpit na nakahawak sa braso niya, habang ang natutulog na si Sinag ay nasa kabilang bisig ni Alon. Ang bawat hakbang nila sa makintab na sahig na gawa sa marmol ay umamalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. 2 kasambahay ang halos mabitawan ang kanilang mga hawak na florera nang makita sila. Ang kanilang mga mata ay nanlaki, hindi sa pagtataka, kundi sa purong takot, na tila sila ay nakakita ng isang multo. At sa kanilang paningin, marahil nga, si Mateo, ang matandang katiwala na nagsilbi sa pamilya bago pa man ipanganak si Alon, ang sumalubong sa kanila. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang tingin ay nagpabalik-balik mula kay Alon patungo sa babaeng akala ng lahat ay matagal nang naging abo. Nakita ni Alon ang isang bagay sa mga mata ng matanda. Hindi lang gulat, kundi konsensya. Iniiwasan ni Mateo ang kanyang tingin. "Senyorito," halos hindi marinig na sabi ng matanda. Hindi sumagot si Alon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon lamang. Ang malawak na hagdanan sa gitna ng bulwagan. Para siyang isang sundalong naghihintay sa pagdating ng kanyang kalaban. At hindi siya nabigo. Isang dahan-dahang tunog ng mga takong ang narinig mula sa itaas. Pababa sa hagdanan na may tindig ng isang reyna ay si Doña Hidelisa Dalisay. Perpekto ang pagkakaayos ng kanyang buhok. Ang kanyang sedang roba ay walang gusot. Walang bakas sa kanyang mukha na nagmula siya sa pagkakatulog. Tila ba hinihintay niya ang sandaling ito? Nakita ni Alon ang isang kislap ng pagkabigla sa mga mata ng kanyang ina nang mapako ang tingin nito kay Laia. Isang kislap na kasing bilis ng kidlat at agad na napalitan ng isang maskarang gawa sa yelo. Bumaba si Doña Hidelisa hanggang sa huling baitang ng hagdan. Huminto siya roon. Tinitingnan si Laia mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak sa basang damit at pagod na itsura nito. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang matalim na tingin kay Alon. "Ano ang ibig sabihin nito, Alon?" tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na kayang humiwa ng bakal. Humakbang si Alon pasulong, bahagyang iniharang ang kanyang katawan upang protektahan si Laia at Sinag. Tiningnan niya ang kanyang ina, mata sa mata. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 9 na taon, nang walang bakas ng takot o pag-aalinlangan. "Ito ang asawa ko at ito ang anak ko." Ang bawat salita ay may bigat. Isang deklarasyon na yumanig sa pundasyon ng mansyon. "Mananatili sila dito, ina." Hindi kumurap si Doña Hidelisa. Isang bahagyang namangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Inilibot niya ang kanyang tingin, binaliwala si Alon, at muling itinuon ang lahat ng kanyang atensyon kay Laia. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. "Maligayang pagbabalik, Querida. Akala ko ba'y nagkakaintindihan na tayo noon, Laia Diwa?" Ang silid na ibinigay sa kanila ay mas malaki pa sa buong apartment na tinirhan nila ni Sinag
sa loob ng maraming taon. Ang kama ay malambot, ang mga kumot ay gawa sa seda, at ang bintana ay nagpapakita ng isang perpektong hardin. Pero para kay Laya, ang lahat ng ito ay rehas. Isang napakagandang kulungan, isang gintong hawla. Kinabukasan, ang katahimikan sa hapagkainan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Si Alon ay umalis ng maaga upang asikasuhin ang ilang mahahalagang bagay. Isang pangako na may kasamang babala sa kanyang mga mata bago siya umalis. Naiwan si Laya at Sinag sa malawak na mesa, kasama ang reyna ng mansyon. "Kumain ka, Apo," sabi ni Doña Fidelisa kay Sinag. Ang kanyang boses ay mabilis na naging matamis na parang pulot. "Kailangan mong masanay sa mga ganitong klaseng pagkain. Iba ang pamantayan sa pamamahay na ito. Bawat salita ay isang patutsada, isang karayom na nakaturok ng diretso sa puso ni Laya." Sinasabi nitong hindi siya naging sapat na ina. Tiningnan ni Sinag ang kanyang ina. May pagkalito sa kanyang mga mata. Ngumiti lamang si Laya at marahang hinaplos ang buhok ng anak. "Sige na, anak. Kumain ka na." Nang maglaon, habang si Sinag ay namamangha sa malawak na hardin kasama ang isang kasambahay, hinarang ni Doña Fidelisa si Laya sa pasilyo. Wala nang matamis na nangiti. Ang natira na lang ay ang nagyayelong panunuya. "Huwag mong isipin na nanalo ka na," sabi ng matanda sa mahinang boses. "Isa ka pa ring pagkakamali na kailangang itama. Maaring nasa loob ka ng mga pader ng bahay na ito, pero hinding-hindi ka magiging isang dalisay." Humakbang si Laya paatras, pero may isang bagay sa loob niya na tumigas. Hindi na siya ang babaeng umiiyak at nagmamakaawa. "Nandito ako para sa anak ko at para sa asawa ko," sagot niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Isang mapanganib na kislap ang dumaan sa mga mata ni Doña Fidelisa. Lumapit ito. Halos 1 pulgada na lang ang layo ng kanilang mga mukha. Ang dumi ay hindi nababagay sa malinis na lugar. Bulong nito, bawat salita ay puno ng kamandag. "Tandaan mo yan." Pagkatapos ay tinalikuran siya nito. Iniwan si Laya na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit, na nagsisimulang umakyat sa kanyang pagkatao. Bumalik siya sa kanilang silid. Kailangan niya ng hangin, kailangan niyang mag-isip. Paano niya lalabanan ang isang halimaw na nagkukubli sa likod ng isang perpektong mukha? Paano niya poprotektahan si Sinag sa lason na unti-unting ipinapakain sa isip nito? Habang naglalakad-lakad sa silid, napansin niya ang isang lampara sa tabi ng kama na bahagyang nakatagilid. Isang maliit na bagay, pero sa isang lugar na kasing perpekto nito, ito ay kapansin-pansin. Lumapit siya para ayusin ito. At habang ginagawa niya iyon, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang maliit na bagay na nakadikit sa ilalim ng base ng lampara. Isang maliit, itim na bilog na plastik. Kinabahan siya. Maingat niya itong tinanggal. Mayroon itong isang maliit na kumikislap na ilaw. Kasing liit ng ulo ng karayom. Isang bug. Isang listening device. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Laya. Ang pakiramdam na minamanmanan. Ang pagkaunawa na kahit ang kanilang mga bulong sa loob ng ligtas na silid na ito ay naririnig. Hindi lang ito isang laban ng salita. Ito ay isang digmaan. At napagtanto niya, habang hawak ang maliit na aparato sa kanyang nanginginig na kamay, na para manalo, kailangan niyang maging mas tuso, mas matalino, at mas malakas kaysa sa reynang gustong sumira sa kanya. Alondalisay, ang kanyang opisina sa loob ng mansyon ay ang kanyang naging kanlungan sa loob ng 9 na taon. Ngayon, ito'y naging isang war room. Nakakalat sa kanyang mesa ang mga kopya ng mga dokumentong minsan na niyang tinuring na katotohanan. Ang police report ng aksidente at ang death certificate ni Lea. Ang mga pangalan ay tumalon mula sa papel.
Police Chief De La Vega ang pumirma sa report. Dr. Armando Solis, ang doktor na nagdeklara ng pagkamatay. Kinuha ni Alon ang telepono. Ang kanyang unang tinawagan ay ang dating police station ni De La Vega. Isang matamlay na boses ang sumagot. Matagal nang retirado si Chief De La Vega, sir. Lumipad papuntang Canada, kasama ang buong pamilya niya. Mga 8 taon na ang nakalipas, isang dead end. Ang pangalawang tawag, sa ospital, kung saan dating nagtatrabaho si Dr. Solis. Isang matandang nurse ang nakasagot. Dr. Solis? Sabi ng nurse, may halong pag-alala sa boses. Naku, oo. Ang swerteng doktor. Bigla na lang nag-resign yan. Sabi niya nanalo daw sa lottery. Binenta lahat ng ari-arian niya at umalis ng bansa. Ang bilis nga ng mga pangyayari eh. Isang linggo lang matapos niyang ideklarang patay yung asawa ng isang dalisay. Bigla siyang naging milyonaryo. Binaba ni Alon ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Isang pulis na biglang nagretiro. Isang doktor na biglang yumaman. Hindi ito coincidence. Ito ay bayad. Bayad para sa kanilang katahimikan. Napapikit siya, minasahe ang kanyang sentido, at sa dilim ng kanyang isipan, ang pamilyar na bangungot ay bumalik. Ang tunog ng nababasag na salamin, ang pag-ipit ng metal. Ngunit ngayon, may isang detalye na mas malinaw kaysa dati. Ang mukha ng kanyang ina na nakatayo sa di kalayuan sa panaginip niya. Hindi ito ang mukha ng isang nagluluksang ina. Ito ang mukha ng isang reynang nagtagumpay. Minulat niya ang kanyang mga mata, puno ng isang malamig na galit. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Kailangan niya ng isang taong nasa loob. Si Mateo. Nakita niya ang matandang katiwala na nag-aayos ng mga halaman sa pasilyo. Nilapitan niya ito. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at may determinasyon. Mateo, sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit hindi maitatago ang diin. Nandito ka noon. Alam kong may alam ka. Hindi makatingin si Mateo sa kanya. Ang gunting na hawak nito para sa mga halaman ay nagsimulang manginig. Senyorito, wala po akong... Huwag ka nang magsinungaling. Medyo tumaas ang boses ni Alon. Sapat para mapaatras ang matanda. Nakita ko sa mga mata mo kagabi. Alam mo ang ginawa ni Ina. Sabihin mo sa akin. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Mateo. Umiling-iling ito. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Takot hindi kay Alon, kundi sa babaeng pinagsisilbihan niya. Mag-ingat ka, senyorito. Bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay basag. May mga lihim ang mansyon na ito na mas mabuting manatiling nakabaon. Tinalikuran siya ni Mateo at mabilis na lumakad palayo. Iniwan si Alon na nakatayo doon, mas lalong bigo at galit. Bumalik siya sa kanyang opisina at padabog na naupo. Ang mga pader ay tila papalapit sa kanya. Lahat ng kanyang tinatanong ay takot. Lahat ng kanyang hinahanap ay nawawala. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number ang tumatawag. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot din ito. Hello? Katahimikan sa kabilang linya, maliban sa isang bahagyang static. At pagkatapos, isang boses. Isang boses na binago ng computer, malalim at walang emosyon. Tigilan mo na ang paghuhukay, dalisay. Nanigas si Alon sa kanyang upuan. Sino to? Hindi pinansin ng boses ang kanyang tanong. Nagpatuloy ito. Ang bawat salita ay isang banta. Masaya na ang buhay mo? Huwag mo nang guluhin. Baka sa susunod, magkaroon ulit ng aksidente, si Laya. Nagpanting ang tenga ni Alon. Isang totoong aksidente. Laya Diwa, 2 araw na ang lumipas mula nang matuklasan ni Laya ang mikropono. 2 araw ng pagkukunwari, ng mga pekeng ng ngiti, at ng mga usapang walang laman sa tuwing nasa paligid si Doña Hidelisa. Ang mansyon, kasama ang lahat ng karangyaan nito, ay unti-unting sumasakal sa kanya. Kaya naman nang pumasok si Alon sa kanilang silid isang hapon at sinabing, mag-empake kayo.
aalis tayo. Isang alon ng kaginhawaan ang bumalot sa kanya. Saan tayo pupunta? Tanong niya habang tinutulungan si Sinag na magsuot ng maliit nitong jacket. Ngumiti si Alon, isang tunay na ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Laya. Sa isang lugar na walang mga pader na may tenga. Palihim silang umalis gamit ang sasakyan sa likod ng mansyon, malayo sa mapanuring mata ni Doña Hidelisa. Naglakbay sila palayo sa siyudad Maylupa, palayo sa semento at salamin, patungo sa luntiang probinsya kung saan ang hangin ay mas malinis at ang katahimikan ay totoo. Huminto sila sa harap ng isang maliit, ngunit magandang bahay na gawa sa kahoy sa tabi ng isang payapang lawa. Ang buong paligid ay nababalot ng mga puno at ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon. Ito, bulong ni Laya, halos hindi makapaniwala. Ito ang lugar. Ang eksaktong lugar kung saan halos 10 taon na ang nakalipas. Tinanong ni Alon kung papakasalan siya nito. Ang piraso ng langit natin, sabi ni Alon, hinawakan ang kanyang kamay. Ang sumunod na 24 na oras ay isang panaginip. Sa unang pagkakataon, naramdaman nilang sila ay isang tunay na pamilya, walang takot, walang pagbabantay. Sa hapon, tinuruan ni Alon si Sinag kung paano maghagis ng bato sa ibabaw ng lawa. Ang tawa ng bata ay umalingaw-ngaw sa buong lugar, isang tunog na mas matamis kaysa sa anumang musika para kay Laya. Nakaupo siya sa damuhan, pinagmamasdan ng kanyang mag-ama at isang mainit na luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Luha ng kaligayahan. Nang gabing iyon, matapos nilang patulugin si Sinag, lumabas sila ni Alon sa maliit na beranda. Ang buong buwan ay nagliliwanag sa ibabaw ng lawa. Hindi ko alam kung kaya ko pa, Alon. Pag-amin ni Laya, ang kanyang boses ay isang bulong. Ang makita siya araw-araw, ang ngiti niya, habang alam kong gusto niya tayong sirain, hinawakan ni Alon ang kanyang mga kamay. Hindi ka nag-iisa, Laya. Hindi na kailanman. Ikinuwento ni Alon ang tungkol sa kanyang investigasyon, ang pulis, ang doktor, ang tawag sa telepono. Bawat detalye ay nagpatibay sa determinasyon sa puso ni Laya. Lalaban tayo, sabi ni Alon, para sa'yo, para kay Sinag, para sa 9 na taon na ninakaw sa atin. Isinayaw siya ni Alon sa ilalim ng liwanag ng buwan, walang musika, tanging ang tibok lamang ng kanilang mga puso. Sa mga bisig ng kanyang asawa, naramdaman ni Laya ang lakas na bumabalik. Hindi na siya ang biktimang tumatakbo. Isa na siyang ina, isang asawa, na handang ipaglaban ang kanyang pamilyaya. Kinabukasan, habang pabalik na sila sa siyudad Maylupa, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi na puno ng takot. Ito ay puno ng determinasyon. Alam nilang babalik sila sa digmaan. Ngunit ngayon, babalik sila bilang isang hukbo. Ngunit ang kanilang paghahanda ay hindi sapat para sa kung ano ang sumalubong sa kanila. Pagpasok nila sa sala ng mansyon, naroon si Doña Hidelisa, nakaupo sa kanyang paboritong silya na parang isang trono. At sa magkabilang gilid niya, nakaupo ang 2 lalaking nakasuot ng mamahaling itim na suit. May dalang mga leather briefcase. Sila ay mga abogado. Ngumiti si Doña Hidelisa, isang ngiti ng isang ahas na handa ng tumuklaw. Mabutit nakabalik na kayo, sabi niya sa isang malamig na tono. Mayroon tayong ilang mahahalagang bagay na kailangang pag-usapan. Alon Dalisay. Ang damram ang ngiti sa mga labi ni Doña Hidelisa ay ang ngasa ang ngiti ng isang manlalaro ng ajedrez na alam na checkmate na ang kalaban. Ang 2 abogado ay umayos ng upo, binuksan ang kanilang mga briefcase na may sabay na tunog ng pag-click. Dahil tila nagpasiya na kayong manatili. Alon, simula ni Doña Hidelisa, ang kanyang boses ay malamig at formal. May mga legalidad tayong kailangang ayusin para protektahan ang pangalan ng pamilya. Isa sa mga abogado, isang lalaking may matalas na tingin, ang nag-abot ng isang folder kay Alon. Mr. Dalisay,
Ito po ay isang petisyon na inihahanda namin. Binuksan ni Alon ang folder. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salita. At habang nagbabasa siya, ang dugo sa kanyang mga ugat ay unti-unting nagyeyelo, mga paratang, kasinungalingan, mga salitang kasing dumi ng putik na ipinupukol sa pangalan ni Laya. Fraud, extortion, at ang pinakamasakit sa lahat, isang pekeng medical file, isang psychiatric evaluation na nagsasabing si Laya Diwa ay may history of delusions and emotional instability. Ano ito? Tanong ni Alon. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na kalmado. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa mga papel patungo sa kanyang ina. Ina, ano ang ibig sabihin nito? Ang katotohanan, anak, sagot ni Doña Fidelisa walang bakas ng pag-aalinlangan. Inililigtas kita mula sa iyong pagkakamali. Ang babaeng yan ay isang impostor na ginagamit ang kanyang pagkakahawig sa iyong yumaong asawa para makakuha ng pera. Tumingin si Alon kay Laya. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ngunit wala na ang takot na dati niyang nakikita. Sa halip, nakita niya ang isang bakal na determinasyon. Tumingin si Laya sa kanya, isang tahimik na mensahe ng tiwala. Iyon lang ang kailangan ni Alon. Dahan-dahan, isinara niya ang folder. Tumayo siya, lumakad patungo sa gitna ng silid. At sa harap ng kanyang ina at ng mga abogado nito, dahan-dahan niyang pinunit ang mga dokumento. Una sa 2, pagkatapos ay sa 4, hanggang sa ang mga piraso ng kasinungalingan ay nagkalat na parang ni Sebniebe sa mamahaling Persian rug. Tapos na, sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit umalingaw-ngaw ito sa buong silid. Tumingin siya diretso sa mga mata ng kanyang ina. Maaari mong kunin ang lahat ng pera, ina. Maaari mong kunin ang mansyon na ito, ang mga kumpanya, ang lahat ng yaman na mas mahalaga pa sa'yo kaysa sa sarili mong anak. Humakbang siya palapit kay Laya at hinawakan ang kamay nito. Pero hindi mo makukuha ang pamilya ko. Sa tabi niya, tumayo rin si Laya at hinarap ang biyenan. Ang kanyang boses ay matatag at walang panginginig. Hindi na ako ang babaeng kaya ninyong tapak-tapakan, Doña Fidelisa. Ang mukha ni Doña Fidelisa ay umasim. Ang kanyang pagkukunwari ay nawala, napalitan ng purong galit. Kung ganyan ang gusto ninyo, sabi niya, ang kanyang boses ay naging matinis. Gagamitin namin ang ebidensyang ito sa korte para patunayang isa siyang hindi karapat-dapat na ina. Kukunin ko ang bata. Iyon ang huling salita. Tumayo siya at ang kanyang mga abogado at lumabas ng silid. Iniwan ang mag-asawa sa gitna ng mga piraso ng papel. Niyakap ni Alon si Laya. Sa gitna ng kaguluhan, sila ay buo. Habang magkayakap sila, napansin ni Alon ang isang bagay. Ang leeg ni Laya. Wala roon ang kwintas na kalahating buwan na ibinigay niya. Ang simbolo ng kanilang pagmamahalan. Laya, nasaan ang kwintas mo? Kinapa ni Laya ang kanyang leeg. Gulat. Hindi ko alam. Suot ko to kanina bago tayo umalis. Isang maliit na boses ang sumagot mula sa kanilang likuran. Si Sinag, na tahimik na nakatayo sa may pintuan, nakikinig sa lahat. Kinuha po ni Lola Itay, sabi ng bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Nung niyakap niya po ako kanina, bago kayo dumating, ang salita ni Sinag ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Alon. Ang paggamit ng kanyang ina sa sarili nitong apo, isang inosenteng bata, para sa kanyang maruming laro. Iyon ang hangganan. Lahat ng natitirang paggalang o pag-aalinlangan sa kanyang puso para kay Doña Fidelisa ay naglaho na parang abo. Kinabukasan, ang tensyon sa mansyon ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Si Doña Fidelisa ay hindi nagpakita, ngunit ang presensya niya ay naroon sa bawat sulok, isang malamig na anino. Habang naglalakad si Alon sa hardin, sinusubukang pakalmahin ang kanyang nag-aalab na galit. Nakita niya si Mateo na nagdidilig ng mga rosas.
Ang mga kamay ng matanda ay nanginginig ng husto na halos kalahati ng tubig ay natatapon. Kitang-kita sa mukha nito ang bigat ng isang bagay na matagal nang dinadala. Mateo, hindi na nagulat ang matanda. Dahan-dahan itong lumingon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. "Patawad, Senyorito Alon. Patawad," sabi nito. Ang boses ay basag. "Para saan, Mateo? Para sa 9 na taon mong pananahimik?" Tanong ni Alon. Walang galit. Tanging isang nakakapagod na sakit. Umiling si Mateo at ang mga luha na matagal na niyang itinatago ay nagsimulang dumaloy. "Pinagbantaan niya ako, Senyorito. Sinabi niya na kung magkakamali ako ng salita, hindi lang trabaho ko ang mawawala, pati ang pamilya ko ay idadamay niya." Ikinuwento ni Mateo ang lahat. Kung paano niya nakita si Doña Fidelisa na kausap ang mga lalaking dumukot kay Laya. Kung paano niya narinig ang pag-uusap sa telepono tungkol sa perpektong aksidente. Kung paano siya pinilit na magsinungaling sa mga pulis. "Hindi ko na kaya, Senyorito," sabi ng matanda, nanginginig. Ang ginawa niya sa bata, kay Senyorita Sinag, iyon ay kasamaan na hindi na kayang tiisin ng konsensya ko. May kinuha si Mateo mula sa loob ng kanyang damit. Isang luma at maliit na susi. Bago mamatay ang iyong ama, ang yumaong si Don Ricardo, mayroon siyang mga hinala. Hindi niya alam ang buong katotohanan, pero alam niyang may mali. Mayroon siyang isang kahon na itinago. Ipinagbilin niya sa akin ang susi. Sinabi niya, ibigay mo lang ito kay Alon kapag handa na siyang malaman ang katotohanan. Dinala ni Mateo si Alon sa lumang aklatan ng kanyang ama, isang lugar na bihira ng pasukin. Sa likod ng isang hilera ng mga libro, may isang maliit na nakatagong kompartimento. Ginamit nila ang susi. Sa loob, may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Binuksan ito ni Alon. Ang kanyang puso ay kumakabog. Sa loob, may 2 bagay. Ang una ay isang maliit na itim na diary. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ay ang diary ni Doña Fidelisa. Ang diary niya noong siya ay dalaga pa, bago pa man niya makilala ang ama ni Alon. Binuklat ni Alon ang mga pahina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nagbabasa. Mga salita ng pait, mga salita tungkol sa matinding kahirapan, sa kahiya ng pagiging isang donya na walang pera, sa kanyang panunumpa na hinding-hindi hahayaan ang kanyang magiging anak na maranasan ang parehong kahihiyan. At sa ilalim ng diary, may isang maliit na cassette tape. Isang luma at halos marupok ng tape. Agad na naghahanap si Alon ng isang lumang tape player sa aklatan. Isinalang niya ito, Doña Fidelisa, sa tape. Siguraduhin mong malinis ang pagkakagawa. Walang ebidensya, walang bakas. Dapat magmukha itong isang perpektong aksidente. Boses ng lalaki sa tape. Masusunod, Donya, pero ang bayad. Doña Fidelisa sa tape. Makukuha mo ang doble. Tiyakin mo lang na hindi na siya babalik sa Siyudad Maylupa kailanman. Gusto kong makita ang isang death certificate sa mesa ko sa lalong madaling panahon. Nakatayo si Alon sa gitna ng aklatan. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng kanyang sariling mabilis na paghinga. Hawak niya ang katotohanan, isang katotohanan na mas masakit at mas madumi kaysa sa kanyang inaakala. Isinara niya ang diary. Kinuha niya ang tape recorder. Walang salita, ngunit may isang nakamamatay na layunin sa kanyang mga mata. Lumabas siya ng aklatan. Diretso siyang naglakad patungo sa opisina ng kanyang ina. Nakaupo si Doña Fidelisa sa kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany, abala sa pagpirma ng mga dokumento na tila walang nangyari. Ang imahe ng kapangyarihan at kontrol. Ngunit nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Alon at ang hawak nitong lumang tape recorder, ang kanyang mga kamay ay bahagyang natigilan. Hindi nagsalita si Alon. Naglakad siya patungo sa mesa. Inilapag niya ang tape recorder
at pinindot ang play. Doña Hidelisa sa tape. Siguraduhin mong malinis ang pagkakagawa. Dapat magmukha itong isang perpektong aksidente. Habang tumutugtog ang tape, ang mukha ni Doña Hidelisa ay dumaan sa isang mabilis na serye ng mga emosyon. Una, pagkabigla. Sunod, pagtanggi. At sa huli, isang malamig na galit dahil nahuli siya. Nang matapos ang tape, isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa silid. "Saan mo nakuha yan?" Tanong ni Doña Hidelisa. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Hindi sumagot si Alon. Sa halip, binuksan niya ang diary at inilapag ito sa mesa. Bukas, sa isang partikular na pahina. "Hindi ko hahayaang maranasan ng anak ko ang kahihiyan na dinanas ko. Ang dugo ng dalisay ay mananatiling dalisay." Binasa ni Alon ang mga salita ng malakas. Bawat salita ay isang akusasyon. "Ito ba ang dahilan, ina?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay basag na ngayon, hindi sa galit, kundi sa purong sakit. "Ang lahat ng ito, ang 9 na taon ng aking impyerno, dahil sa takot mong malaman ng mundo na hindi ka laging isang dalisay, dahil sa takot mong makita nila ang anino ng kahirapan sa isang babaeng tulad ni Laya." Sa wakas, ang maskara ni Doña Hidelisa ay nabasag. At ano ang masama doon? Sigaw niya tumatayo. Ang kanyang boses ay puno ng puot na matagal nang nakatago. "Ginawa ko ang lahat para sa'yo, para sa pamilyang ito. Hindi ko hahayaang sirain ng isang hamak na babae ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng tiniis ko. Ang sinira mo ay hindi ang pangalan ng pamilya. Ang sinira mo ay ang pamilya mismo." Ganti ni Alon. Ang kanyang boses ay tumaas na rin sa unang pagkakataon. "Ninakaw mo ang asawa ko. Ninakaw mo ang anak ko sa akin. Ninakaw mo ang 9 na taon ng buhay ko at pinalitan mo ng kasinungalingan. Ginawa ko kung ano ang nararapat." "Hindi!" sigaw ni Alon. "Ginawa mo ang ginawa mo para sa sarili mo. Para pagtakpan ang sarili mong mga takot at insecurities. Hindi mo ako iniligtas, ina. Ikinulong mo ako sa isang hawlang kahama mo. Doon, sa gitna ng kanyang magarang opisina, sa harap ng lahat ng ebidensya ng kanyang krimen at ng pinakamatinding bunga nito, ang kanyang nasaktang anak, si Doña Hidelisa Dalisay ay gumuho. Ngunit hindi siya umiyak, hindi siya humingi ng tawad. Sumigaw siya. Isang sigaw ng pagkabigo, ng galit, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkawala ng kanyang kapangyarihan. Ang sigaw ng isang reyna na nakikita ang kanyang kaharian na gumuho sa kanyang harapan dahil sa sarili niyang mga kamay. Pagkatapos ng sigaw, isang nakapangingilabot na katahimikan ang sumunod. Naupo siyang muli, talunan. Tumingin siya sa bintana, sa kanyang perpektong hardin, ngunit hindi na niya ito nakikita. Tumingin si Alon sa babaeng nagbigay buhay sa kanya na ngayon ay isang estranghero na puno ng lason. Nakita niya hindi ang isang halimaw, kundi isang babaeng nakakulong sa sarili niyang nakaraan. Isang babaeng kaawa-awa. Alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. "Hindi kita ipapakulong, ina," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na muli, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang pinal na hatol. Dahil ang pinakamatinding parusa para sa iyo ay hindi ang rehas na bakal, kundi ang mabuhay araw-araw na alam mong nabigo ka. Tumingin si Doña Hidelisa sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang laman. "Pero simula ngayon," pagpapatuloy ni Alon, "wala ka ng kapangyarihan sa pamilyang ito. Hindi mo na kontrolado ang aking buhay, ang buhay ng asawa ko, o ng apo mo. Tapos na ang paghahari mo." Tinalikuran niya ito at naglakad palabas ng silid. Iniwan si Doña Hidelisa sa gitna ng mga guho ng kanyang kaharian. Nag-iisa. Laya diwa. Ang sumunod na araw ay kakaiba. Ang mabigat at nakakasakal na hangin sa mansyon ay nawala. Pinalitan ng isang magaan na katahimikan. Si Doña Hidelisa ay hindi lumabas ng kanyang silid.
Ang mga kasambahay ay kumikilos ng mas malaya. Ang kanilang mga mukha ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang tahimik na kaginhawaan. Para kay Laya, ito ay ang unang araw ng kanyang bagong buhay. Naglakad siya sa mga pasilyo ng mansyon. Ngunit ngayon, hindi na siya ang babaeng nagtatago. Hindi na siya ang biktimang kinakabahan. Bawat hakbang niya ay may bigat at layunin. Ito ang tahanan ng kanyang pamilya. Ito ang kanyang tahanan. Pumasok siya sa silid kainan, sa kusina, at kinausap ang mga staff. Ipinakilala niya ang kanyang sarili, hindi bilang ang babaeng nagbalik, kundi bilang si Laya Dalisay, ang asawa ni Alon. Nakita niya si Sinag na masayang tumatakbo sa hardin, walang bakas ng takot na makikita ng kanyang lola. Ang tawa ng kanyang anak ay ang musika ng kanyang kalayaan. Sa hapon, habang si Alon ay nasa labas, inaayos ang mga legal na aspeto ng paglilipat ng kapangyarihan sa kumpanya. Huminga ng malalim si Laya. May isang huling bagay siyang kailangang gawin. Naglakad siya papunta sa silid ni Doña Hidelisa. Kumatok siya. Walang sagot. Dahan-dahan niyang pinihit ang siradura. Hindi ito nakalak. Nakita niya ang biyenan na nakaupo sa isang silya malapit sa bintana, nakatingin sa malayo. Ang dating reyna ay mukha ng isang ordinaryong matandang babae. Napapalibutan ng karangyaan, ngunit puno ng kalungkutan. Hindi lumingon si Doña Hidelisa kahit alam niyang pumasok si Laya. Lumapit si Laya. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang kwintas na may kalahating buwan. Ang kwintas na kinuha ni Alon mula sa drawer ng ina nito kaninang umaga. Dahan-dahan niya itong inilapag sa maliit na mesa sa tabi ng matanda. Hindi ko na po ito kailangan para patunayan kung sino ako, sabi ni Laya. Ang kanyang boses ay mahinahon at walang bakas ng galit. Sa wakas, lumingon si Doña Hidelisa. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit nakita ni Laya ang isang kislap ng pagkabigo. Tapos na po ang lahat. Pagpapatuloy ni Laya, pinapatawad ko na kayo. Isang mapait na nangisi ang sumilay sa labi ng matanda. Hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi po ito para sa inyo, sagot ni Laya matatag. Para po ito sa akin. Pinapatawad ko kayo para mapalaya ko na ang sarili ko sa sakit na idinulot ninyo sa loob ng 9 na taon. Para makapagsimula ako muli, nang walang galit sa aking puso. Tinalikuran na niya ito para umalis. Ngunit bago siya makalabas ng pinto, huminto siya at nagsalita muli. Hindi lumingon. Si Sinag, mahal na mahal niya ang kanyang lola. Kahit hindi niya ito lubos na kilala, sana balang araw, makita ninyo siya bilang apo ninyo at hindi bilang isang pagkakamali. Lumabas si Laya ng silid at isinara ang pinto. Iniwan ang matanda sa kanyang katahimikan. Habang naglalakad siya palayo, isang mabigat na pasanin ang tila nawala mula sa kanyang mga balikat. Pagbaba niya sa hagdanan, nakita niya si Alon na kararating lang, naghihintay sa kanya. Walang salitang namutawi. Lumapit lamang si Alon at niyakap siya ng mahigpit. Sa yakap na yon, alam ni Laya na tapos na talaga ang lahat. Oras na para bumuo ng sarili nating kwento. Bulong ni Alon sa kanyang buhok. Alon Dalisay. Lumipas ang ilang buwan. Ang mansyon ng mga Dalisay ay dahan-dahang nagbago. Hindi na ito isang palasyo ng yelo na pinamumunuan ng isang malupit na reyna, kundi isang tahanan na puno ng init. Ang tawa ni Sinag ay madalas nang marinig sa mga pasilyo. Si Doña Hidelisa ay nanatili sa kanyang silid, isang anino na piniling mamuhay sa sarili niyang kadiliman. Ngunit ang pagbabago ay hindi lamang sa loob ng mansyon. Isang umaga, ginulat ni Alon ang buong business community ng Siyudad Maylupa. Nagpatawag siya ng isang press conference. Sa harap ng mga kamera at nagtatanong ng mga reporter, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan. Hindi niya itinago ang katotohanan.
Ang pamilya Dalisay ay matagal nang nabubuhay sa isang kasinungalingan. Simula niya, habang si Laya ay nakatayo sa kanyang tabi, mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Ikinuwento niya ang kanilang istorya, hindi ang lahat ng maruruming detalye, kundi ang esensya nito. Isang kwento ng pagkakamali, paghihiwalay, at pangalawang pagkakataon. Dahil dito, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay puno ng kombiksyon. Naniniwala ako na ang yaman ng aming pamilya ay hindi dapat manatiling isang simbolo ng aming mga pagkakamali, kundi dapat maging isang instrumento para sa paghilom. Inanunsyo niya ang pagtatatag ng Tahanan Sinag Foundation. Isang pundasyon na gagamit ng malaking porsyento ng yaman ng Dalisay para magtayo ng mga shelter at livelihood centers para sa mga taong walang tirahan sa buong bansa. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ay dumating sa huli. At ang unang tahanan sinag ay itatayo namin sa Kanto Kalimutan. Kinabukasan, bumalik sila sa lugar na yon. Ang lugar na minsan ay naging simbolo ng kanilang paghihirap. Ngunit ngayon, bumalik sila hindi bilang mga biktima, kundi bilang mga tagapagdala ng pag-asa. Bumaba sila ng sasakyan, hindi na nakasuot ng mamahaling damit, kundi ng simpleng maong at t-shirt. Dala nila ang mga kahon ng pagkain at kumot. Nandoon pa rin ang mga pamilyar na mukha. Ang mga taong minsan ay nagbahagi ng kanilang kakarampot na pagkain kay Laya at Sinag. Ngayon, si Laya ang nag-aabot sa kanila ng tulong. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Habang abala ang lahat, nakita ni Alon si Sinag na may hawak na isang piraso ng puting tsalk. Lumapit ito sa isang maruming pader, ang eksaktong pader kung saan sila dating mag-inang sumisilong sa ulan. Dahan-dahan, sa abot ng kanyang makakaya, iginuhit ni Sinag ang isang malaking-malaking araw. Isang araw na may mga sinag na humahaba, tila gustong yakapin ang buong kalye. Lumapit ang isang matandang lalaki na dati nilang kasama sa kalye. Tiningnan niya ang mga plano na dala ni Alon para sa itatayong gusali. "Sigurado ka ba dito, sir?" tanong ng matanda. Puno ng pagkamangha. "Malaking pera yan." Tumingin si Alon kay Laya na nakangiti habang tinutulungan ng isang bata. Tumingin siya kay Sinag na masayang pinupunasan ng alikabok sa kanyang obra maestra sa pader. Ngumiti si Alon sa matanda. Isang nangiting nagmumula sa isang pusong buo na at payapa. "Ito ang pinakamahalagang investment ng buhay ko. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang dating madilim at malungkot na Kanto Kalimutan ay hindi na makilala. Sa lugar kung saan dating nakatayo ang mga sira-sirang barong-barong, ngayon ay may isang malinis at matatag na gusali. Sa harapan nito, isang simpleng karatula ang nakasulat, Tahanan Sinag. Ang araw na yon ay ang araw ng inaugurasyon. Hindi ito isang magarbong pagdiriwang na puno ng mga politiko at mayayamang tao. Ang mga bisita ay ang mga residente ng shelter, ang mga dating kasamahan ni Laya sa kalye, ang mga voluntaryo, at ang iilang tunay na kaibigan. Nakatayo sa isang maliit na entablado, sina Alon, Laya, at si Sinag na ngayon ay mas malusog at mas masigla. Hawak nilang tatlo ang isang malaking gunting. "Hindi ito isang gusali na gawa sa semento at bakal," sabi ni Alon sa mikropono. Ang kanyang boses ay matatag. "Ito ay isang tahanan na itinayo mula sa pag-asa. Isang patunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na araw." Tumingin si Laya sa mga tao. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. "Alam ko po kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat," sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Ngunit dito, sa Tahanan Sinag, walang nag-iisa. Lahat tayo ay pamilya. Si Sinag ang nagbigay ng huling mensahe.
para po sa lahat ng bata na tulad ko. Huwag po kayong bibitaw sa pangarap ninyo. Sabi niya nang may ngiti. May pag-asa po. Habang magkakasama nilang ginugupit ang pulang laso, isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa di kalayuan. Sa loob, mula sa medyo madilim na bintana, pinanood ni Doña Fidelisa ang lahat. Mukha siyang mas matanda, mas payat, at nag-iisa. Walang emosyon sa kanyang mukha. Matapos ang ilang sandali, umandar na ang sasakyan at tahimik na umalis. Isang anino na tuluyan ng naglaho. Nang papalubog na ang araw, nakatayo ang pamilya Dalisay sa harap ng kanilang obra maestra. Ang liwanag mula sa loob ng gusali ay kumikinang. Isang tunay na sinag sa gitna ng kadiliman. Kinuha ni Alon ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Ito ang kalahating buwan na kwintas ni Laia. Dahan-dahan, isinuot niya ito pabalik sa leeg ng kanyang asawa sa tabi ng kalahating buwan na suot na nito. Ang 2 piraso ay muling nagkadugtong, bumubuo ng isang perpektong bilog na buwan. Ngayon, puna tayo, bulong ni Alon. Niyakap ni Laia ang kanyang asawa. Tumingin sila kay Sinag, ang kanilang buhay na pamana, na masayang nakikipaglaro sa ibang mga bata. Dito, sa lugar kung saan nagsimula ang kanilang pinakamatinding pagsubok, natagpuan din nila ang kanilang tunay na yaman. Hindi sa pera o sa pangalan, kundi sa isang pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan, pinatatag ng katotohanan, at pinagaling ng pagpapatawad. Isang pag-ibig na ngayon ay nagbibigay liwanag sa iba. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Alon, Laia at Sinag. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo o yaman, kundi sa pag-ibig na kayang magpatawad at magsimulang muli. Ipinakita nito na ang bawat isa sa atin, gaano man kalaki ang pagkakamali, ay may pagkakataong bumangon at gamitin ang mga aral ng nakaraan upang bumuo ng isang mas magandang kinabukasan. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Ang inyong pakikinig ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena o ang aral na inyong natutunan sa kwentong ito? I-comment nyo lang po sa ibaba. Gustong-gusto po naming mabasa ang inyong mga saloobin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay share para marinig din ng inyong mga kaibigan at kapamilya. At syempre, mag-subscribe na po kayo sa aming channel para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli. Paalam.